Hi everyone! Ako si Juliet at ngayon pag-uusapan natin ang isa sa importanteng topic. So, bakit nga ba nagkakaroon ng tinatawag na hidden charges? So, hidden charges nga ba talaga ito or nakakalimutan lang siyang i-discuss? Madalas sa mga buyers nagugulat sa mga extra fees pagkatapos nilang mag-decide na bumili ng kondo. So, ano nga ba ang mga ito? Una, let's clarify kung ano yung mga charges na kasama kapag bumili tayo ng kondo. First, the reservation fee. So, this is the initial payment to reserve the unit that you want. Second, the down payment. So, usually a percentage of the total price. Especially kapag ready for occupancy yung kukunin mo. So, kailangan dyan is 5 to 10% yung down payment para makamove in ka sa unit mo. Third, transfer tax and registration fees. So, ito yung mga binabayaran natin para mapalipat sa pangalan natin yung condominium title. Fourth, notarial fees. So, ito naman yung bayad sa pagpapanotaryo ng mga legal documents. Panglima is association dues. So, ito naman yung monthly fees na binabayaran natin para sa maintenance ng common areas and amenities. Ang problema minsan, nakakalimutan na or hindi din na-discuss ng agent ang mga charges na ito. Kaya ang mga buyer nagugulat na lang kapag nakita na ang total na kailangan nilang bayaran. Para maiwasan natin ito, mahalaga na magtanong tayo ng mga detalye bago pa tayo mag-reserve. So, huwag tayong mahihiya na magtanong ano nga ba yung charges na kasama kapag bibili tayo ng kondo or magkano ba yung total na kailangan bayaran kasama yung mga fees na yan. Bilang buyers, responsibilidad natin na alamin lahat ng detalye para hindi tayo nagugulat sa mga hidden charges. And as an agent or as a manager, tungkulin din namin na maging transparent or ipaliwanag ang lahat ng mga fees na kasama sa pagbili ng kondo. Sana makatulong ang video na ito para ma-clear ang confusion tungkol sa mga hidden charges. And if may mga questions pa po kayo, so wag po kayo mahihiya na i-message lang po ako dito sa aking Facebook account. Thank you for watching!